Ayun, welcome to the third video about the array methods of the JavaScript. So, next category natin is about the finding and checking elements. Okay? So, ano ba yung methods natin dito? So, first is yung length. So, same din sa string, meron tayong length. So, it returns the number of elements in an array kung yung string is it returns the number of characters. Ito namang length sa array is it returns the number of elements. Okay? So, magkaiba. Characters, then ito naman is element. It is not a method but a property of arrays. Okay? So, index of. So, meron din. Sa string din, meron. So, it returns the index of the first occurrence of a specified value of an array. Okay? Then, includes. So, itong includes naman, it determines whether an array includes an array certain value. Okay? So, itong include same din dun sa string. Ito naman is true or false. Okay? So, itong tatlo lang. Yun. Tama. Tatlo lang. Okay? So, ayun. So, proceed tayo dun sa example. So, first is yung sa length. Sure kung ano pa ba natin tong length. For sure naman alam nyo na to. So, I think wala nga ditong length eh. Meron ba? Filtering for each includes. So, walang length. So, proceed na lang tayo. Yung length kasi is madali lang yun eh. Bibilangin mo lang yung yung element ng array. So, proceed tayo sa index of. Ayan. So, ano ba ang ginagawa ng index of? It returns the index of the first occurrence of a specified value of an array. So, ang syntax natin is array.index of, then yung item, kung ano man yung hinahanap natin, then yung start index. Then ang methods, it returns -1 if the value is not found. So same din sa sa string method ng index of. So return it -1. Method start at specified index and searches from left to right. So from the given start position to the end of the array. Okay? For example, ito. So meron tayong variable dito na fruits2. So may value siya na apple, banana, and orange. So dito sa search natin, save natin sa variable na index. So na-search natin yung banana. Okay? So kapag siya, existing, so re-return natin kung anong index siya. Kung wala naman, -1. So since existing siya, so automatic ang output natin is 1, which is index 1. So 0, 1. Okay? Kung sa string naman, per character yon, so mas madali dito sa array kasi nga per element na siya. Di masyadong mahaba yung bilangan nyo. Okay? Again, ang sa JavaScript is case sensitive. So, kapag ganyan, capital B, so output natin is -1. Okay? So, yan. Then, let's say, orange. So, yan, orange. Ang output natin is 2. Nasa index 2. Yan. Then, so let's say, nasa ano tayo? Banana. Then, ang starting point natin is 2. Yan. So, anong output natin? So, syempre, is, dito siya mag-start. So, ang output natin is -1. Okay? Yan. Then, kapag -1 kasi nga dito nag-start na, wala na siyang makitang banana. So, alam ko merong last index of din sa array. Yan. So, try natin kung mag-output siya. Ayan. So, halos same sila. Pabaliktad din kasi ang Pero kung nag-start siya sa 1, yan. Yun. Start siya sa index 1. So, ang return natin is 1 pa din. Kasi nga, dito siya. Makikita siya. Pero kung index 0, yan. So, ang output natin is -1. Since dito is wala na. Okay? Pa-backward din. Nadaan yung pinaliwanag ko sa sa last index of pa-backward yung searching niya. Okay? So, yun. Let's say, dagdagan natin.
lagyan natin dito ng kiwi. Yan. Then, ang lagay natin dito is sa 2. Pero ang ano natin is kiwi. Yan. So, ang output natin is negative 1. Kasi nga, i-start siya sa 2. 0, 1, 2. Then, pa-backward, from right to left, wala na siya makitang kiwi. Kaya nga, ang return niya is negative 1. Pero kung ito is 3, nag-start siya sa 3. So, ang output natin is 3. Kasi nga, dito na ito nag-search sa index 3. Pero ang value na agad niya is kiwi. Kaya automatic, i-return niya yun. Okay? So, yun. Then, paano naman pag same na kiwi? Yan. Then, nag-start tayo sa 2. Yan. So, ang output natin is 1. Kasi nga, ito nag-start. Yan. So, pinauna nakita niya, na pa-backward is ito. So, index 1 siya. Okay? Pero, ang start siya sa 3, 0, 1, 3. 0, 1, 2, 3. Yan. So, ang re-return niya is 3. Kasi dito pa lang, may kiwi na. Okay? So, last index. So, yan. Tandaan niya. So, last occurrence yan. So, yun. Ang next natin is yung includes. Yan. Includes. So, sa includes, true or false lang siya. Yan. Determine whether an array includes a certain value. So, sa syntax niya, array that includes. Then, yung first parameter natin is yung element. Kung anong element yung hinahanap natin. Then, optional yung start. Kung saang index siya mag-i-start. So, methods return true if an array contains a specified value. Methods return false if the value is not found. Again, case sensitive sa JavaScript. Okay? So, yan. Meron tayo dito. Sinesearch natin green. Okay? Sa green. So, return natin is automatically is true. Since nga existing yung green. Kapag capital G, automatically ang output natin is false. Okay? Yan. Pero kung merong let's say green, pero nag-start tayo to, dagdagan natin to para mas malinaw. Mahaba ba yung example natin. So, red, again, then ito is blue. Then, hanap natin is blue, pero nag-start tayo sa hindi. Hanap natin is green, pero nag-start tayo sa 2. Yan. So, green ang hinahanap natin, start tayo sa index 2, 0, 1, 2. So, wala na tayong makita din. So, automatic ang output natin is false. Okay? Yan. So, yun ang output natin. Pero kung 1 yan, so, true, since dito siya magsisimula. So, which is nandun yung green. Okay? So, yan. Madali lang. Index 2 and index of boss yung includes nandito sa finding and checking elements natin. So, wala masyado tayong dinagdag kasi nga ayoko naman ng sobrang dami. Okay? So, mapapansin niya dito, meron tayong mga additional dito, which is just pwede nating i-discuss. Kaya lang hindi ko na sinama kasi nga sobrang komplikado na. Okay? So, ang hirap naman masyado kung pagsasama ko yung array methods, yung string methods, yung number methods. So, masyadong marami. Okay? Yung mga lang. Okay? So, yun. Ang next natin, sa next video natin, fourth video, i-discuss naman natin yung sorting at reversing. Okay? So, proceed tayo sa next video.